Sa kasalukuyan nating panahon, mga idol, sa makabagong pamumuhay at makabagong pamamaraan, teknolohiya at iba pa, laganap na rin ang katalinuhan ng mga tao. At natutupad yung nakalagay sa Biblia, darating ang panahon, magiging matalino ang mga tao. At yan, sa panahon natin, natutupad na. Kaya nga yung mga matatalinong tao, sa sobrang talino nila, hindi na sila nakapag-iisip ng maigi kung tama ba o hindi yung kanilang nais ipatupad. At ang naiisip nila, ipatutupad nila yan sa masama at sa mabuti. Sa sobrang talino nila, hindi nila iniisip na yung katalinuhan nila ay makapipinsala naman sa ibang tao. At yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. O beno, mga idol, bago natin ituloy ang ating pag-uusapan, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, naway sa umagang ito, hanggang sa buong maghapon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. At samahan nyo ako sa maikli sandali nitong ating kwentuhan tungkol dito sa ating paksa na tatalakayin. Ngayon mga idol, tuloy natin ang ating paksa. Alam nyo ba mga idol, merong lumalabas na artikulo sa YouTube, marahil napapanood nyo na rin to, at sa iba pang mga social media platform, nais nilang ipalaganap yung tinatawag na one word religious. Nakalintabay nito yung tinatawag na one word government. Ang gusto nila pag-isahin sa buong mundo ang relihiyon ng mga tao, gayon din ang pamamahala o yung tinatawag na gobyerno. Hindi nila iniisip na ang bawat bansa ay may sariling pamahalaan na pinangangasiwaan ng bawat pangulo. Ngayon, itatatag nila yung one world government, gusto nilang andirin yung pangulo kung anong bansa man yan. Ang tanong, luko-luko ba yung pangulo na aandirin mo sa sarili niyang bansa ay may sariling sobereintiya yan? O, pasasakop ba yan? Tulad dito sa ating bansa, may sarili tayong sobereintiya, may sarili tayong batas na ipinatutupad. Tapos sasaklawin nila, foreign policy. O, ang tanong ulit, tama ba? At yan, nasa mga pangulo na ng bawat bansa kung papayag sila sa gustong mangyari nitong mga matatalinong tao na naisakupin ang buong mundo nang dahil sa kanilang kagustuhan at prinsipyo. At hindi nila iniisip na ang bawat pangulo ng bawat bansa may sarili ring prinsipyo. O, di ba? Ganon din naman sa religion. O, one world religion. Sa dami-dami ng relihiyon sa buong mundo, mapapasunod ba nila yon? Ang bawat relihiyon may kanya-kanyang pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Sino ba may mga pakulo ng one world religion na yan? Unang-una na, ito si Papa Pope Francis ng Vatikano. Ay sarili nga niyang relihiyon, hindi niya mapasunod lahat ng kanyang mga follower ng kanyang mga miyembro Tapos gusto niya ang buong mundo pasunurin. Di ba? At yung mga Muslim din. Yan, sana pinag-aaralan at pinag-iisipan nila bago nila ilulunsad yung mga gusto nilang ilunsad. Ito kaya, magugustuhan ng ibang relihiyon. Ito kaya, aayunan nila. Ganun sana.
hindi yung maglulunsad sila, bubuo ng konseho, pagkatapos maglalagay sila ng batas na ang hindi susunod, paparusahan. Para bang ginagawa nilang bata ang mga tao. Sa sobrang talino nila, hindi nila alam, may mga matatalino rin katulad nila na kaya silang banggain. O, di ba? Yan sana, pinag-aaralan muna nilang maigi. Ay tinry out na nila itong pandemic. O, nagawa nila sakupin ang buong mundo sa pandemic dahil binulaga nila. O, di ba? Ay ngayon, hinihayag na nila yung one world religion tsaka yung one world government na gusto nilang ipatupad. Paghahandaan ngayon ng tao yan. At yan, akala nila sa kagustuhan nilang magkaisa ang buong mundo, kapayapaan, kaguluhan yan. Oo, hindi yan magbubunga ng kapayapaan. Bagkos, kaguluhan. At yan ang gusto ni Satanas ng Antikristo. Dahil ang kaguluhan, pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa diablo yan. Sa bagay, hindi nakapagtataka dahil nakalagay din yan sa Bible, darating ang panahong mapanganib. Mawawala ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Magiging palalo. Ayan na nga oh. Yung mga matatalinong tao na yan na nagsisikap na sakupin ang buong mundo. Ano ba yan? Kapalaluan yan. Di ba? Natutupad yung nakalagay sa Biblia. At hindi yan nakapagtataka, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo. Ingatan yung magulumihanan dahil lilitaw ang anak ng kapahamakan. O, di ba? Lilitaw ang suail. Papahamak ang buong sanlibutan. Sabi niya, ingatan yung magulumihanan dapat hindi pa yan ang wakas. At yan ay kailangang mangyari bago dumating ang wakas. Ngayon, hindi rin natin dapat pagtakhan kung nagsisilitaw yung mga palalong tao na yan dahil nga, nakalagay nga, sa Biblia silang kakasangkapanin ni Satanas. Paglitaw ng Antikristo, tuloy-tuloy na yan. Nakalagay sa Biblia yan eh. Darating ang Antikristo. O kung hindi ba naman Antikristo may pakananan, one world, religious. O, di ba? Ay yung kanya-kanya sariling reliyon nga nila, hindi nila mapasunod. Gusto pa nila buong mundo. Pasunurin nila. Dapat pasunurin muna nila yung sakop nila. Oo. Hindi yung sakop nga nila, hindi nila kayang pasunurin. Isa lang ang reliyon na sumusunod at kayang pasunurin ng namamahala. Iglesia ni Cristo. Bukod pa riyan, wala nang reliyon na kaya magpasunod ng kanyang mga miyembro. O, di ba? At napakaraming reliyon. Protestante, Sabadista, Saksi ni Jehovah, at iba-iba pa. May mga Buddhism dyan, kung ano-ano. O, may kanya-kanyang prinsipyo yan at may kanya-kanyang paniniwala yan. O ngayon, paano mo pasusunurin yan? Tapos maglalagay kayo ng batas na pag hindi sumunod, parurusahan nyo. O. Mali, di ba? Kaya sa sobrang talino, imbis magbunga ng maganda, kaguluhan yan. Sabagay, hindi nakapagtataka, nakalagay sa Biblia yan, dadatnan ang kanyang mga hinirang na nasa pakikipagbaka. Kaya nga sabi, ingatan nyo magulumihanan. Kailangan mangyari yan. Kaya masaya yan, mga idol, pagka ipinatupad nila yan, malaking gulo yan. World war talaga, yan ang tinatawag talaga na world war. Oo. Ito mga gera-gera itong digmaan na to, wala yan. Sabi nga pasimula pa lang yan. Pero ang talagang world war, pag pinatupad na nila yung one world government, at saka yung one world religion, yan ang talagang world war. Kapag sumalungat ang mga bansa na ayaw sa gusto nila, malaking gulo yan. At yan, ang mangyayari dyan,
kapangyarihan na laban sa kapangyarihan. Dahil ito mga kapatupad na to, may mga kapangyarihan to eh. Oh, ayun sasalungat. Sa tingin nyo, wala rin kapangyarihan? Meron eh. Kaya nga malaking gulo yan. Imbes na kapayapaan ang gusto nilang mangyari, paguguluhin nila ang buong mundo. At yan ang gusto ni Satanas. Yung magkagulo ang tao. Dahil si Satanas ayaw ng kapayapaan. Isa siyang sinungaling. Ama ng kapahamakan. Nakalagay sa Biblia yan eh. Oh, di ba? Kaya hindi nakapagtaka-taka kung magsisilitaw yan. Sabi nga ng Panginoong Kristo, kapag nakita niyo mga bagay nito, talastasin yung siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Ngayon, mga idol, napag-uusapan lang naman natin yan dahil nga sa mga lumalabas na artikulo. Oo, di ba? Hindi maganda yung layunin nila na sa halip na kapayapaan ang mangyari, magkakagulo yan. O baka sa primero, okay pa. Di ba? Pero yung sa bandang huli niyan, lalo't maghihigpit na sila, ipapatupad na yung parusa doon sa hindi mga susunod, yun ang malaking gulo na nun. Ay dito sa ating bansa, may nakakita tayong artikulo, pinaghahanda ang Pilipinas. Diyan sa one world religion na yan. Bakit? Alam sa rahil nila na narito ang malaking Kristyanismo at nandito ang bayan ng Diyos na gusto nilang pasunurin. Yan mga idol, ang kagandahan lang yan, hindi na nila inililihim. Hinahayag nila, hindi tulad ng pandemic. Nilihim nila, binigla nilang tao. Oh, ginawa na pala nilang try out yun kung paano pasusunurin ang tao sa mundo. Kaya akala nila kung muna pasunod nila sa panahon ng pandemic, mananatili yung ganon. Marami na nga natauhan. Oh. Diba? Ngayon, hinahayag nila, makapaghahanda ang tao. Dito nga sa Pilipinas, sa artikulo sabi, maganda ang Pilipinas. Kaya mga idol, paghandaan natin yan, masaya yan. Masayang nakakatakot yan. Ngayon, ang mga hinirang, hindi matatakot yan. Bakit? Nakalagay sa Biblia mga galak kayo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Di ba? Pero yung mga hindi handa at yung hindi hinirang, yan ang mga mahihintakutan. Oo. Mananatili nyo sa pangyayari ng pandemic na sunod-sunuran. Nanginginig sa takot. Oo. Pero yung mga nakahanda, kaya nga pinaghahanda Oo. Malas mo na lang pag hindi ka nakapaghanda. Maganda yung ginagawa nila. Sabi nila maganda ang Pilipinas. At alam nila, narito kasi ang mga tao na mahirap pasunurin sa gusto nila. Kung hindi na si Duterte presidente, mapapasunod ba nila sa pandemic ang tao? Kinatakutan lang kasi si Duterte. Kaya yan ang gusto nila, magkaroon ng Pangulo na mabalasik, na mapapasunod ng tao. Ay si Bongbong ang presidente. Nakay BBM na lang yan. Kung papayag siya. Kasi tayo, may sarili tayong soberenya. Noong panahon ni Duterte, tinapakan na nga yung sarili natin batas Oo, kaya nga sinalungat sila ni Gwen Garcia Sabi ni Gwen, ako walang nilabag sa konstitusyon, pero kayo marami. Oo. Pero siguro itong ating Pangulo si Bongbong Marcos, hindi yan papayag-tapakan ng soberenya natin. Natatalikuran yung sarili natin batas. Ang bawat bansa may sariling batas yan Yan ang hindi iniisip ng mga matatalinong tao. Na kung ano lang maisip nila, yun lang. Sabagay, hindi nakakapagtaka. Nakalagay sa Biblia yan Sila ang kakasangkapanin ng dyablo. Sa sobrang talino. Di ba? Kaya maganda yan. Sabi nila maganda ang Pilipinas. O di paghandaan natin, antayin natin kung ano mangyayari. At hindi ba nila iniisip nandito ang bayan ng Diyos? Bukod pa dyan,
kung may mga yung tinatawag na antingero sa ibang bansa, kung meron man yan, mga paranormal, etc. Mas marami dito sa atin at matitindi. Ngayon, may naano tayo sa article nila, nasa One World Government, tatalikuran si Kristo. Oh, wala sa Biblia, ang gusto nilang iaral. Ang tanong, ikaw Kristiyano ka, nasanay ka sa aral na nasa Biblia, aral ni Kristo, tatalikuran mo? Di ba? Yung mga antingero na yan, na naniniwalang ang kanilang taglay at ang kanilang kapangyarihan ni galing sa ating Panginoon Kristo, tatalikod ba yan? Hindi nila alam dito sa Pilipinas, nandito mga matitindi. Mga babaylan na yan, yung mga manggagamot na yan. Ay, paano pa yung mga manggagaway? Oh, na marunong manalbahe. Paparusahan mo kasi ang susuway daw, paparusahan eh. Yung mga antingero na nagpapakita na rin ng kanilang mga galing, kakayahan, kung paano. Yung mga hindi tinatabla ng balat kung ano-ano, mga sandata na nakakamatay. Paparusahan mo yan pag hindi sumunod. Yung mga antingero na kayang patulalain ng tao, isara ang bungangan, hindi ka makapagsalita. Yan ang hindi nila alam, marami dito niyan sa atin. Diyan sila matatauhan. Matitindi mga antingero dito sa atin. Baka hindi nila alam. Kasi tuwing mahal na araw, nakakapanood ako niyan eh. May mga derby. Nagsusukatan ng kanilang galing. Pero hindi sila naglalaban-laban. Nagsusukatan lang sila. Kung napapanood nyo yun, mga idol, mamamangha ka. Bakal na diuno. Yung makapal na bakal, ginagamit sa construction. Sasaklay sa liig mo, pipilipit ganun, gagawing kwintas. Kaya mo yun? O, di ba? Yung itak yan ha, napakatalas. Pag hinawakan yung itak, pinilipit, parang barena. Ganon din yung mga baril. O paano nila babanggain yung mga yan kung sasalungat sa kanila yan? Yung mga antingero na pag sinabing dyan ka lang, hindi ka makakaalis. Tulalain ka, burahin yung isipan mo. Baka, imbis na sila ang parusahan mo, ikaw ang parusahan nila pag nagalit sa yung mga yan. May sariling prinsipyo yan, may sariling pinanghahawakan yan. Lalo't yung taglay nila, subok na nila. Oh. Meron nga tayo napanood eh. Merong isang relihiyon na nangangaral. Nangangaral. Oh, yung mga antingero na gusto sumubok, ang sabi ganito, pag nagawa nyo yung gagawin namin, sasama kami sa inyo. Ano yung pinagagawa? Ang ginawa ng mga antingero, kumuha ng pamingwit sa gitna ng karsada simentado. Namingwit. Pag angat ng pamingwit, may isda, buhay. Ang sabi, kung gusto nyong, ayaw nyo maniwala, lutuin nyo. Pinapaluto yung isda. O kung ganun masasagupan nila. Ang sabi nga, pag nagawa nyo to, sasama kami sa inyo. Yan ang hindi iniisip nitong mga matatalinong tao. Kung yun nananampalataya na yung kanyang taglay galing sa ating Panginoong Kristo. Galing sa ating Panginoong Diyos. Marami dito mga may antingero, matitinding esprikitik. Yan ang hindi alam nila. Kaya nga sabi, pinaghahanda ang Pilipinas. O bueno, subukan natin pag nandito na kayo. Testingin nyo yan mga antingero niya, yung mga Bertudis na yun na nagsisilitawan na rin ngayon. Sa Cavite lang, marami yan eh. Oo.
andyan na matitindi sa Cavite. At sa Bulacan, sa parting norte. Dito hindi nila alam. Pag nakatuwaan ka nga dito, bulukin yung tiyan mo eh. Oh, bulukin yung bunganga mo. Baka dakdak ka ng dakdak, nagdi-discuss ka doon tungkol sa one world government eh. Biglang patigasin yung panga mo, hindi ka na makapagsalita. Oh, paano mo parurusahan yung ganung tao kung ikaw mismo eh, pinatigas na dyan sa tinatayuan mo? Yan ang hindi nila iniisip. Akala nila, sa isang ganun lang, ay mapapasunod nila ang tao. May mapapasunod sila, bakit wala? Meron. Pero hindi lahat. Tsak may sasalungat. At yung sasalungat at hindi, paparusahan. O ngayon, yung mga ganyang antingero, paano nyo parurusahan yan? Baka hindi nyo pa ginagawa ng parusa, mauna na sa inyo magparusa yan eh. Lalo pag nakikita na hindi na maganda ginagawa nyo eh. O, di ba? O, sige yan, tayo natin yan. Maganda yan. Nakakatakot na masaya yan. Sabagay, nakalagay sa Biblia, maglalagay ang Diyos ng mga taong magliligtas doon sa mga taong ayaw pasakop. O, di ba? Dito sila mahirapan sa bansa natin. Kaya siguro sinasabi nila maganda. Maganda yun. Pinangunahan nila maganda tayo. Kaya yan, magkakagulatan yan. Eh ngayon pa lang, yung mga antingero natin, pinapakita na ngayon kanilang mga kakayahan, kung ano sila, kung paano sila. O, kagaya ni Isnatak Imatak, mga idol natin yan. Si Lamurok Milam, si Commander Bantugan, at yung mga iba pa dyan, na mga matitindi. Paano nila babanggain yan? Eh kung may sariling prinsipyo at may paniniwala yan, at kung ang pinangahawakan yan, yung taglay nila, tapos igigiit mo sa kanila yung gusto mo, ay magkakasubukan kayo. Ang sabi nga nung napanood natin eh, pag nagawa nyo itong ginagawa namin, sasama kami sa inyo. Oh. Halimbawa, yung diunong bakal, ipipilipit sa leeg mo. O sige, sasama kami sa inyo. Sa gusto nyo. Pero gagawin muna namin to. Ikwinta sa leeg mo yung diunong bakal. Ipilipit sa leeg mo. O, pag sinabi niya, pag natanggal mo yan, sama ako sa iyo. Eh kung hindi mo matanggal, at kung hindi na nila tanggalin, paano ka? Kwintas-kwintas mo yung diunong bakal. Yung bigat nun. Baka sila mamangha. Baka magulat sila sa gusto nilang parusahan. O, di ba? Mapaparusahan nila yung mga walang alam. Yung mga walang taglay. Eh, paano yung mga may taglay? Nalalaban sa kanila. Anong sandata ang gagamitin nila para patayin nila yon? Ayun, kahit walang sandata, kaya kang patayin. Oo, sa totoo lang, yung mga antingero, kahit walang sandata yan, kaya kang patayin yan. May mga antingero sa pamamagitan ng titig lang, tutumba ka, babagsak ka. Ay yung si Tata Ando lang, nung nabubuhay pa yun eh. Itlog lang ang katapat ng tao pag ginanon yung itlog. Tapos ka. O, paano nangangaral kayo tungkol sa one world government? Nakatagpo kayo ng ganung tao. Gusto kayong subukan. Gumamit ng itlog. Tumba kayo lahat yan. Yun. Yan, kinukwento ko lang yan kasi napapanood ko yan eh. May mga antingero tayo dito matitindi, baka hindi nila alam. Pag yan ang nakasagupan nila, matatauhan talaga sila. Kaya nga yan, sabi ko, labanan yan. Kapangyarihan, laban sa kapangyarihan. Yan, kinukwento ko lang naman yan kasi nga, sa nangyayari, maganda rin yung ginagawa nila. Hindi na nila inililihim, hindi tulad ng pandemic. Nabulaga ang tao dahil nilihim nila. Wala silang pasubali. Ay ngayon, sinasabi na nila. Kaya ang tanong,
Mapapasunod ba nila lahat ng tao? Hindi mangyayari yan, magkakagulo yan. Tapos dadating ang ating Panginoon. Sabi nga, dadatnang kayo na sa pakikipagbaka. Dahil pagsukdulan na. Oh. Ano sabi ng Panginoon? Ingatan nyo magulumihanan. Kailangang mangyari ang mga bagay na yan. Kaya maganda yan, masaya yan. Nakakatakot ng masaya pag nangyari yan. Diyan makikita ng ating mga mamamayan, yung ating mga antingero na narito at nagpapakita na rin ng kanilang kakayahan. Kung napapanood sa YouTube, sa nagtetestingan na sila. Yung hindi tinatablan ng bala, ratatin mo ng ratatin eh. Ubus lang ang bala mo, sayang. So, paano mo ngayon parurusahan yung ganyang hindi tinatabla ng anumang sandata na hindi nakakamatay? Eh, paano yung may mga esplikitik na pag tinitigan ka, tutumba ka na lang dyan? Yan, kukwento ko lang mga idol. Kasi, napapanood natin yan. Nakikita natin. Inihahayag na rin nila yung kanilang kakayahan. Yan. Mapaghahandaan nila yung mangyayari. Pag yan ang nakasagupan itong one world government at nitong one world religious, seplak sila dyan. Dahil dito sa atin, marami talagang mga, kita mo tuwing mahal na araw, talagang yung mga antingero, nagdadaos ng ano nila yan. Nagdiderby yan. At yan, hindi naman lihim din kasi sa mga lugar na pinagdadaosan nila, may mga dumadayo rin na may mga kakayahan na medyo mahina. Yung mga may kakayahang mahina, pinapalakas nila yon. Huwag ka lang magmamayabang. Kung may taglay ka, huwag ka magmamayabang doon. Dahil tatanggalan ka rin nila. Kaya yan, naikukwento lang naman natin, pinaghahanda nga ang Pilipinas. Dahil malamang ito ang target nila. May mga bansa nang umiiral yan eh. 2023 pa pala, inano na nila yan. Inilulunsad na. Kaalintabay nga yan ng one world government eh. Ngayon, ang ating Pangulo, si Bongbong, nasa sa kanya yon kung pasasakop siya. Dahil sabi nga, ang kakalaban at susuway, paparusahan. O ayun mo, ikaw Pangulo, papayag ka ba parusahan yung buong bansa mo? Ay di sukdo lang lumaban na ng bakbakan. May sarili tayong soberentiya. May sarili tayong batas na dapat. Yung panahon ng pandemic, tinapakan nga yung batas natin, tinapakan nga nila eh. Sabi nga ni Gwen eh. Ako, walang nilabag sa konstitusyon, pero kayo marami. O bakit? Eh, hindi na nasusunod yung batas natin eh. Noong panahon ng pandemic. Foreign policy na eh. O dahil ba pandemic? Kung mo ba pandemic, wala na tayong batas? Eh, sabi nga doon sa Korea eh. Sa ibang bansa eh. O kung totoo yung pandemic na yan, ay may mga ospital dito, kung mamamatay ang tao nga naman, mamamatay. Kahit anong gawin mo, mamatayan. Ba't mo ila-lockdown? Nagoyo nila ang tao noon. Pero ngayon, siguro hindi na. Paano mga idol ha? Salamat na marami sa Maikli Sandalin, itong ating kwentuhan. Sinamahan nyo ako. Pero muli, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ha? Sana, bago tayo mag-iwalay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Okay na ha? Hanggang sa muli. Ito po muli inyong lingkod. Paalam!